Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa New Testament, kasi nasa New Testament na tayo eh. Ito sabi na sabi na isang lalaki. At Panginoong Hesus, ano ba yung mangyari after death? O sabi ni Hesus dito sa Lucas 16, 1931, sabi dito, may isang lalaking mayaman, nakadamit siya ng kulay upi at pinunglino. Namumuhay siya ng karangiyaan araw-araw. Mayroon doong isang lalaking dukha ng pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis, inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinahangad na mabusog mula sa mga mumhong nahulog mula sa hapagkainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging ang aso ay lumalapit, ay humihimod ng kaniyang mga galis. Nangyari na nga ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing sa Hades. Siya ay ang kaniyang paningin. Sa Hades siya nakalagay. Ang kaniyang paningin, nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kaniyang piling. Tumawag siya ng malakas, Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kaniyang daliri sa tubig ito upang mapalamig ang aking dila, sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo sa buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Gayon din naman si Lazaro ay tumanggap ng masamang bagay. Sa gayon ay siya ay inaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito sila na maghahangad na tumatawid mula nito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila ng maghahangad tumatawid mula diyan patungo sa amin ay hindi makakatawid. Gayon, aking ama, ito ang sapagkat ako ay may 5 kapatid. Ipadala mo sila sa rodon kasi may 5 pa akong kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila nang sa gayon huwag silang mapunta sa dakong ito na pagdudurusa. Sinasabi ni Abraham sa kanya, ang isinusulat ni Moises at ang mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong sila ay makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi, Amang Abraham, sila ay magsisisi kapag pumupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Sinabi ni Abraham, sa kanya, kung hindi nila pakikinggan ni Moises at ang mga propeta, hindi sila makahikayat kahit na may isang pang bumabangon mula sa mga patay, brother. Ito yung after death natin, brother. So, ngayon, pangutana ko sa iyo, tanong ko sa inyo, bakit sinasabing nyo yung purgatory ito or may purgatory? Hindi naman purgatory yan eh. Bro, pakibasa ng Ikaw, Revelation chapter 6. Hades yun eh. Revelation chapter 6 verse 9 to 10. Ikaw talaga, no? Ikaw talaga. Iba ang premise mo. Iba ang premise mo. Ang problema mo, Arche, iba ang premise mo, iba ang iyong tanong. Ang binasa mo, Lazaro at yung mayaman. Tapos ang tanong mo, purgatorio ka bigla. Saan ba yun? May nagawa ba yun? Sige. Revelation 6, 9 to 10 daw. Okay, basahin natin yung sinabi ni Jimboy na
Revelation Wala nagawa yung 6, patay, 9 to brother, eh. 10. Ito. Nagmakawa yung patay, brother. Wala Ito. nagawa. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Ano yun? Sumigaw Revelation? 6, 9 to 10. Ano ba yun sa Tagalog? Pahayag. 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 Pahayag ano yun? Pahayag. 6, 9 hanggang 10. 9 to 10. Nice, Libyan Gadget. Okay. Okay. Sumigaw sila ng malakas, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyong hatulan at parusahan ng mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Ibig brother. sabihin pala, Ah. kahit patay na sila, nakakarinig pa rin sila. Yes, bro. At Itanong niya rin purgatorio eh. at Itanong niya rin purgatorio. Oh. Lugar ng purgatorio rin eh. Hindi yan purgatorio, brother. Hades yung tinatawag dito, brother. Hades or Sheol. Hindi Sige. purgatorio yan. Tanungin kita, kapatid. Yung pinuntahan ni Kristo na bilangguan ng mga espiritu, ano sa inyo yun? Anong tawag nyo doon? Anong bilangguan? Bilangguan ng mga espiritu, anong tawag nyo doon? Pag mamatay ka na ngayon, brother, dito, for example, bukas pa, or hindi natin malaman, brother, no? Automatic dan yung kaluluwa mo, brother, pag mabuti ka dito sa mundo, doon papunta sa paraiso, pero hindi pa yan na-judge, hindi pa yan judgment day. Tapos pag hindi ka mabuting tao dito sa mundo, punta ka doon sa Hades. Ano yun, mainit doon eh. Yun yung sinasabi doon ni Jesus kasi may nagtatanong. Okay. Mainit doon. Teka. Mainit yun. Mainit yun kasi. Tanong, impyerno ba yun? Walang tubig din eh. Impyerno ba yun? Impyerno, brother. Hades lang yun eh. Hades. Hindi pa yun impyerno. Kasi ano pa tayo doon sa pangalawang buhay. No, itatambog pa tayo doon. So, ito yun, brother. Ito yun, brother. Bakit pinalitan niyo yung pangalang Hades ng purgatorio? Tanong ko sa iyo, brother. Ito tanong ko sa iyo. Pag magtitik ka ng exam, kailan ka pwedeng magdadarsal? After ng result or sa hindi pa umpisa yung exam? Kapatid, iba talaga iba yung hindi. Sasakyan ko yung sasakyan ko muna yung Saan ka magdarasal? Saan pag ako nag-take ng exam kay Kristo? Okay, saan ka magdarasal Kay Kristo. Hindi pa nag-umpisa yung exam o sa pagkatapos ng exam na may resulta na? Before ang exam, syempre. Siyempre. Yun yung brother, yun yung ibig ko sabihin. Kasi yung pagpatay ka na tapos nagdarasal sila na pwede bang, para bang binayaran natin si Kristo, purgatory, babayaran natin, ipagdarasal natin yung mga patay, pwede pa ba yun na parang palitan yung desisyon ni Jesus Christ na ando na sila doon sa Hades? Hindi ganyan, brother. Hindi. Ayun, brother, magdasal ka na, brother. Ito. May papaliwanag ko yan ngayon. Ngayon Yun yung brother. So, wait lang. Papaliwanag ko yan ngayon. Paliwanag ko yan. Tumahimik ka muna. Paliwanag ko yan. Okay, paliwanag ko yan na. Unang-una, may kaklaruhin lang ako. Sabi mo kasi kanina, yung Hades, mainit yun. Mainit. Ngayon. Sa turo ng Katoliko sa purgatorio, mainit ba o hindi? Hindi kasi hindi raw. Parang ano lang yun. Romel Palma. Palma. Yan bro, mainit bro. Ano ang turo ng Katoliko sa purgatorio, mainit o hindi? Siyempre mainit yan bro, mainit. Okay. Saan ba yung purgatorio? Ngayon, ito. Sa Biblia. Yung bilangguan ng espiritu. Wala yun, brother. Wala, biblical lang, brother. Walang word na purgatorio, brother. Kung mabasa ko Biblia, may purgatorio. Babasa ko. Mabasa talaga yan. Sa inyong translation yan. Pero ito na lang, brother. Teka. Kasi, brother, may translation ka ba? May translation ka ba? Sarili mong translation o wala? Hindi, wala akong sariling translation. Tara, kami gumagawa ng Biblia. Tara, may translation kami. Ngayon, ito. Ako ang magtatanong sa'yo. Teka, ako ang magtatanong sa'yo. Kung hindi purgatorio yung bilangguan ng mga espiritu, ano yun?
Ano yung pinagsasabi doon sa Biblia, sa binasa mo? Ano nga? Ano nga yun? Sumisigaw ng malakas. Ano nga yun? O Panginoon, ikaw ay ang Hindi, banal hindi. at totoo. Hindi. Hanggang kailan mo, Yung bilangguan ng mga espiritu ba? Mga taong nanirahan sa lupa, Ito, babasa ko ha. Unang Pedro 3:19, simulan ko sa 18. Ito, sabi ganito. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap, teka, may mapasok sa Zoom, admit ko muna. Upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Tapos, sa kalagayang ito, mute ko muna si Ate Ann kay maingay yung background. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ito ngayon ha. Si Kristo, nung siya'y nasa spiritual na kalagayan, pumunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Bilangguan ng mga espiritu. Pinangaralan na. Etong lugar na ito ang pinaniniwala, ito ang pinangalanan naming purgatorio, itong bilangguan ng mga espiritu kung saan si Kristo ay nangaral. Tatanungin kita, dahil ito yung mga espiritu na, tanong ko sa iyo, ano ang purpose, bakit nangaral si Kristo sa kanila? Yan, yung mga taong mga taong banal, brother, sabi niya, wait lang kayo, antay lang banal. kayo. Kung mabasa ko na mga pasaway ito, tatanggapin mo sinungaling ka na naman. Hindi, babasahin mo lang yun, pero ganito yun. Kung babasahin ko mga pasaway ang mga ito. Pag mamatay yung isang tao, brother, kung mabasa ko nga, pagdasal nyo para masisave, hindi na, brother, kasi kung mabasa ko nga na pasaway ang mga ito, tatanggapin mo bang mali ka na naman? Kung mababasa mo dun sa Biblia mo, ito na lang, brother. Ito nga, yung hawak mo. Hindi naman sinasabi na purgatorio. Yung hawak mo mismo, babasahin ko mga pasawayan. Sa Biblia ang hawak mo dyan. Ito yung ginagamit ng magandang balita Biblia eh. Tuloy ko ang pagbasa ha. Pinutol ko lang. Nagdesisyon ka na agad ng mga banal. Banal daw. Tuloy natin kung mga banal ba ito. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Eto mga taong ito ayaw sumunod, tapos banal. Iba yung decision lang, brother. Lusot. Wag natin sa judgment natin. Iba din sa atin. Yung tinutukoy ni Jesus kahit anong tanggap mo ba? Tanggap mo ba mga pasaway ito? Sige, ilagay natin kasi mga pasaway yun eh. Pasaway ngayon. Yung sinabi mo kanina na ito'y mga banal, totoo yon o kasinungalingan yon? Hindi naman. Yun ibig ko sabihin. Sabi mo kanina kasi, mga banal. Ganito yun, brother. Kasi, brother, yung Katoliko, brother, di ba may katisismo kayo, brother, no? May katisismo. Ako din, may katisismo ako dito. Sagutin mo muna. Saan yung bago tayo mag-move sa iba, sagutin mo muna, tatanggapin mo na ba na ito'y mga pasaway at hindi banal? Okay, pasaway yan kasi sa Old Testament. Ngayon, yung sinabi mo kaninang mga banal yan, tatanggapin mong kasinungalingan yon. Kasi hindi ko alam yon yung tinutukoy mo doon. Ayun, nagdesisyon kasi bigla. Meron ding mga tao na banal na sumusunod next. Sa Panginoong Diyos na pinapatay sila. Ito ngayon, brother. Ito ngayon ang tinutukoy naming purgatorio. Tanong ko sa iyo, ano ang purpose sa amin? Itong bilangguan ng espiritu, yan ang pinangalanan naming purgatorio. Yan. Makinig ka. Kapag sinabi mo kasi na walang purgatorio, kailangan tanggapin mo rin na walang bilangguan ng espiritu. Tanggapin mo rin. Bilangguan ng espiritu tawag doon. Bilangguan ng espiritu tawag doon. Ano nga ang tawag ng bilangguan ng espiritu para sa inyo? Kasi sa amin, purgatorio to eh. Ano sa inyo yan? Ano nga? Pinangalanan nga. Halimbawa ganito.
nilagay, Sabi ng Panginoon Diyos, wag mong dagdagan at wag mong walang Yung dagdagan. salita ng Wala Diyos. kaming dinadagdagan. Si Adan nga, si Adan, nung nilagay si Adan sa Garden of Eden, walang pangalan yon. Si Adan ang nagbigay ng pangalan doon. Yung mga hayop na dinala kay Adan, si Kasi Adan ang inutos siya ng Diyos. Hindi, binigyan Pero ng pag karapatan. hindi tayo inutos, Hindi. Binigyan Hindi ng tayo karapatan. inutos. Huwag natin Hindi. itali yung Ikaw, napakaano mo sarili talaga. natin, brother. Ikaw, wala ka Ayun, talagang ganito, alam. brother. Ito. Tapos tayo dyan, brother. Kaya ganito yan, brother, Ito. Si Adan, kaya niya pinangalanan dahil may pahintulot ang tao sa Diyos na pangalanan yung mga bagay. Pangalanan. Ngayon, etong nandito sa harap ko, laptop to. Ba't to laptop? Pinangalanan ng tao na laptop. May tututol ba na itong harap ko ngayon ay laptop? Ano to? Typewriter? Hindi. Kasi ang pinangalan to, laptop. Kapag sinabi mong walang laptop, dapat wala to sa harap ko. Ngayon, yung bilangguan ng espiritu, dahil walang pangalan yon, bilangguan ng espiritu, walang pangalan yon, binigyan ng pangalan namin mga Katoliko. Kami ang nagbigay ng pangalang purgatorio sa bilangguan ng espiritu. Kung sasabihin mo na walang purgatorio, kailangang sabihin mo rin na walang bilangguan ng mga espiritu. Ganun yun. Ito yan, brother. Iba yung spiritual, brother. Wag mo isali doon sa mga bagay na hindi spiritual. Hindi, spirit. Ito Ang lang, brother. purgatorio Ito lang, sa brother. amin, ang Ito purgatorio na. sa Sige, amin. tapos na tayo dyan. Ay, teka. Ang purgatorio, Naintindihan ko na dyan na may ang purgatorio sa turo namin, ang purgatorio sa turo namin bilangguan ng mga espiritu. Kaya kami So, nagdarasal, Pagdarasalan natin, kaya kami nagdarasal para sana pagdating ng panahon mailabas sila doon sa bilangguan ng mga espiritu. Sige. Yon ang Tapos turo. na tayo dyan, brother. Ito na, brother. Ito nakita ko ngayon. Tinitira mo pala ang purgatorio. Hindi mo pala alam kung ano sa amin ng purgatorio, tira ka ng tira. Alam ko yun. Kwarta, pira-pira lang yan, brother. Ano pera-pera? Ito bilangguan ng mga Sasabihin espiritu. ko sa'yo. Sige, Okay. maghanap ka. Okay. Teka. Maghanap ka, aklat katoliko, na sinasabing ang purgatorio ay pera-pera lang. Hindi talaga yan. Ilagay nyo, brother. Kasi bawal yan. Mali Saan yan. mo binabatay yung sinasabi mo ngayon? Na ang purgatorio ay pera-pera lang. Batay sa aral ng Katoliko. Teka, makinig ka. Saan mo binabatay yung sinasabi mo ngayon na ang purgatorio ay pera-pera lang? Batay sa aral ng Katoliko o batay sa akala mo? Dili, doon sa experience ko. Experience mo. Ngayon, tinitira mo kami mga Katoliko. Teka. Yung experience ko. Ibig sabihin ba, tinitira mo kami hindi dahil sa aral namin, kundi sa experience mo? Yung experience ko kasi aral nyo yun eh. O ngayon, aral namin. O sige, ngayon na. Aral namin. Saang libro? Sige, sabi mo kasi, aral nyo yun eh. O sige, di kita dito, hindi kita lulubayan dito. Aral pala namin. Saang aklat katoliko na aral namin na ang purgatorio ay pera-pera lang? Okay, sabi ko nga, experience ko to sa buhay ko. Hindi, sabi mo, aral yun eh. Dili, no. Ano ba, isabi ko dito? Sabihin mo dito, aral namin. Sinabi mo na nga aral namin yon. Ito nga, sasabihin ko sa dito, yung kababuyan ng mga pari na ginawa nila, niloko yung mga tao. Hindi. Sinabi mo kanina, tinanong kita, ulitin ko tanong. Ulitin ko tanong ha, para ma-revive yung isip mo. Yung purgatorio. Ito, ulitin ko tanong. Tinatanggap mo ba na inaatake mo kami hindi base sa aral namin, kundi base lang Hindi base sa aral nyo. Hindi base sa aral nyo, yes. Ito may experience. Yun. To your experience. Okay, salamat. Okay. Ikaw pa lang nasa mali. So, Okay, sabihin next. ko, Next. Okay na. bakit ito paglaban? Okay na yun. Okay na yun. Okay na yun. Tinitira mo kami, hindi dahil sa aral namin. Alam ko eh. Hindi Alam dahil ko, sa aral pangalaman namin. Oh, okay, salamat. Kasi Tira lang yan eh. Kasi ganito yan, bro. Ang kamaling unawa mo, hindi yan ang doktrina namin. Yung kamaling unawa mo, sabi ni Kristo sa Juan 7:24, ganito sabi ni Kristo, oh. Juan 7:24. Sabi ni Kristo, huwag kayong humatol batay sa anyo. Ano bang mas magandang salin dito, yung 24? Sabi dito, eto. Ang salita ng Diyos, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo. Ikaw, experience mo to, nakikita mo, experience mo to.
Huwag kang humatol, Archie, ayon sa nakikita nyo sa amin. Kundi Di ba yun? humusga Di ba ka ng ayon sa nararapat. At ang nararapat sa napaghusga sa amin ay hindi base sa experience mo, kundi base sa aral namin. At salamat, tinatanggap mo ngayon na wala pala kaming aral na ang purgatorio ay pera-pera lang. Eto ngayon, sa mga nakikinig ngayon, ang turo sa Katoliko tungkol sa purgatorio ay ito ang bilangguan ng mga espiritu. Kapag sinabi nila na walang purgatorio, kailangan tanggapin din nila na walang bilangguan ng mga espiritu para wala ng purgatorio. Next, teka muna. Wait lang, nakaresan. Wait lang. Nakaresan walang si... pag-amin eh. Wait lang. Walang pag-amin kasi inaamin mo na kanina na hindi namin yan aral. Based lang sa experience mo. Ano nga aminin namin yung experience mo? Ano ka ba? So, ano? Gamitin mo nga isip mo. Anong gusto mong aminin namin yung experience mo? Ganito ha. Yung experience mo, hindi yun ang turo. Okay, wait lang. Hindi yan turo. Pero ginago wait. yung mga tao. Ginago kayo hanggang ngayon. Sa totoo lang, brother. Ay. Niloko kayo ng mga pare. John Carl Aquino, niloloko daw tayo. Yes. Jimboy alam ko yan. Repaso, niloloko daw tayo. Yes. Romer, Sabihin ko, Sarili mo rin yung linuloko mo, bro. Hindi, sabihin ko sa iyo ngayon. Sa inyo ngayon. niloloko daw Bakit tayo. niloko? Niloloko daw may tayo, mga sabi pare. niya oh. Matagal ang panahon. Sasabihin ko sa inyo ngayon. Sige, sabihin mo para Yun yung katotohanan. para makita ng karamihan kung anong diferensya mo. Sige, sabihin mo. Sige. Okay. Noon, brother, during the time, brother, 2013, brother, 2003, brother, 2003, andun kami sa Sibunga. Malapit yung Simala. Doon kami magja-jogging doon. Ito yung katotohanan, brother. Sabi Politics nila, ka na naman sa doon sa Simala, bro. chapel, doon sa chapel, Politics ka sabi na naman nila, sa Simala. nagmimilagro daw. Pero kami Ay, doon, natalaki mo na naman yan eh. doon kami magsisimba doon. Sinabi mo Wala na nang yan. binilagro doon. sinabi ko na nga sa'yo. Hindi kami obligado maniwala sa mga private revelation. Okay lang. Oh, Okay lang. yung Pero, ginagamit mo, hindi yan ang turo. Ganito yan oh. Halimbawa, ito. Meeting. Aatin ka ng meeting. Sample lang ah. Sample lang Patapusin para hindi malalaman Hindi. ang katotohanan. Patapusin Sinabi nila mo na ako, yan. magsalita ako dito. Tapusin ko kayo kung gaano. Bro, Jimboy. Yung mga pare. Archie, Di ba, patapusin niyo ako. Bro, Archie, sabi mo kanina, pira-pira lang yung purgatorio kasi yung pare tumatanggap Yung mga ng santo pera. rin, mga santo rin. Yung mga ribulto rin. Pira lang yun. Hindi, sabi mo Ginagawa kanina nyo yung Ginagawa nyo doon. sabi Kasali mo na yun. kanina yung mga Kasali pare, na yun. yung mga pare tumatanggap ng pera kasi pira-pira lang. Oh. Ngayon, bro, Kasali na yun. Pwede ba matanong si Pastor Archie? Brother Jimboy, wait lang. Oh. Pabigyan natin si Peter Backlig. okay, sige. Oh. Okay, sige. Sabi mo pera-pera bro. Diba matanong sa iyo bro, nagta-tights ba kayo? Hindi. Nagtatights kami. Yes, pero hindi dun sa mga santo na parang gagawa kayo ng mga santo tapos Susundan kita bro. nag-ano pa si gagawain niyo akong ribulto tapos ano kayo ng pira? Pwede ba pakibasa sa Ezekiel nung sino ang bibigyan ng tights? Oh, bibigyan ng Ezekiel ano? Old Testament yan, brother. Old Testament yan. Noon yan. Sige nga. Sige, gusto mo ng New Testament? New Testament, babasahin ko. New Testament. Okay, basahin nyo. Sige, sino ang bibigyan? Hindi yung mga ribulto. Basahin ko. Sino ang bibigyan ng tithes? 7.5 ng Ebreo. Sino ang bibigyan ng tithes? Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga paring mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng ikapo. Na bro Jando. Yan lang bro Jando. O pare ka ba ba't ka nang hihingi ng tights? Brother, doon sa translation nyo yun. Pero iba dito sa translation dito sa King Sige, James. basahin mo translation mo. Translation mo. Sige, basahin mo translation mo. 7.5 ng Ebreo. Hebreo Mabastos 35. pa kita. Sige, basahin mo. Iparinig mo sa amin ha. Iparinig mo sa amin. 7.5. Hebreo. 7.5. Sino ang bibigyan ng ikapo? Bisaya Okay, dito. Bisaya. Basahin mo. Okay, Hebreo 7.5. 5. Ah. 7.5. Ito yun, Brento. O kadtong sa mga anak ni Levi nga na nagdawat sa katungdanan sa pagkasaserdote. May sugo sa Unsa man ang saserdote? Ah. Di ba sa Old Testament? Ano yung Di ba sa Old saserdote? Testament to, eh? Ano yung Oh, di ba? saserdote? Ano yung saserdote?
Yes, yun, sacerdote. Ano yun? Ano yun? Old Testament. Ano yung sacerdote? Ano yung sacerdote? Ano yung sacerdote? Okay, yung ibang translation doon is pare. Okay nga. O pare, tanong. Tanong. Kayo ba? Pare ba sa lahi ni Levi? Hindi kami kasi hindi kami nagtatights. Kayo ang namimira. Ang nasa amin, magbigay ka ng ayon sa iyong nararapat, Oh. sa iyong puso. Yun ang Okay, sabi brother, ni sa iyong San puso. Pablo. Okay, Oo, brother. kayo. Ba't kayo nagtatights? 10% yun. Kayo ang namimira. Wala kami 10%, brother. Wala kami 10%. Ganito, brother, ha? Kasi kayo ang nanluloko, hindi ang mga pare kami. Dili. Okay. Okay, brother, ha? Ako, brother, ha? Hindi. Kasi in-interrupt nyo lang, eh. In-interrupt nyo lang. Patapusin mo na ako. Sandali lang, 1 minute lang. Makapal Sige, talaga tapusin kayo. natin. Tapusin natin. Okay. Tapusin natin yung sabi ko sa'yo. Para at least maintindihan nyo. Paano nyo maintindihan? Oh, sige, go ahead. Sige, go ahead. 1 minute lang. Kasi ang problema nyo dito, hindi nyo patatapusin para hindi nyo malaman yung katotohanan. Di, Patapusin nyo bro. lang. Ito bro ha. Tinamaan ka na bro. Ang katotohanan, may ebidensyang naipagpakita. Yes, may ebidensya ako. Ngayon, Ako mismo actually. Ngayon, kanina pa ako hanap sa'yo ng Catholic document ni isa, wala ka pang naipakita. Ang sinasagot mo sa akin, based on your experience, based sa iyong daldal, based sa iyong mga... Wala ka pang naipapakita sa akin official Catholic document to prove na meron ka nga talagang prueba. Yun ang hinahanap namin para masabi mong nasa mali nga talaga. Alam mo ba ganito? Sasabihin namin, ang Sabadista ay tatag lamang ni Ellen G. White. Ano ko para maintindihan nyo, hindi nyo na ako hindi ko pa natapos eh. Bakit sabi ko na pira-pira lang yun tapos hindi, pinuputol nyo kagad? Bakit hindi nyo ako Hindi hinahanap. Bro, kanina pa kita hinahanapan. Kanina pa kita hinahanapan sa ang aklat, official Catholic document mo nabasa na ang purgatorio ay pera-pera lang. Kailan ba ako hanap? Wala ka pang pinapakitang ebidensya mo. Daldal ka ng daldal. Nasaan ebidensya mo? Sige, pera-pera lang. Patapusin mo ako. Matagal panahon na niluko kayo ng mga pari ninyo. Daldal na naman yan eh. Ebidensya. Tapusin mo na. Ebidensya to eh. Andyan man yan eh. Asan ebidensya mo? Catholic documents. Ano? Okay, ganito yun ha. Catholic dogma. Ano? Yung history dyan. Ito yung history dyan. Doon sa Simala. Nagtitraining kami doon. Bro, daldal yan bro. Doon sa Sibunga. Daldal yan. Bigyan mo ako ng Catholic document. Bro, tatanungin kita. Bro, tanong ko lang. I-expose ko to sa lahat ng tao, sa buong mundo. Bro, i-expose ko to. Kasi naka-expose ka na. Bro, naka-expose ka na. Ano nyo, pero hindi nyo gusto eh. Oh, sige. Sige, patapusin natin siya. Sige. Patapusin natin siya. Tandaan na. Makinig ka. Archie, patatapusin kita. Pero siguraduhin mo na pagkatapos mo magsalita, makapagpakita ka ng official Catholic document na pera-pera lang yan. Sige, tapusin mo. Tapusin mo, and then ilabas mo ang official Catholic document na pera-pera lang yan. Sige, go ahead. Ganito yun, brother. During that time, sa 2003, brother, doon kami nagtitraining doon sa Sibunga. Tapos, yung Simala, brother, malapit lang yun. Doon kami nagja-jogging. Sabi nila, may birhen daw na nagmilagro. Tapos, yung titinignan namin, kasi malayo lang kami, hindi pwede makalapit. Ano lang, parang may luha ba dito na tumutulo din dito. Pero, hindi nila palapitan. Tapos, nag-invite sila ng mga radio station noon na nagbibilagro daw, ibisibihin. Dami doon. Tapos, napunta yung ibang mga tao kasi curious. Yung iba dyan, nagdala ng mga wheelchair kasi sasakay. Kasi psychological lang yun eh. No? Nagdala ng pera, tapos yung iba mga panyo. No? So, yun yung mga tao. So, curious na yung mga tao. Nag-ano sila ng mga ano doon, yung mga pakulo doon, nagtitinda, ng ano-ano na lang. Pagbalik ko after 15 years or 16 years, doon na eh, yung maliit na ano, no, yung santo, inabandon na lang nila doon. Ang dami na doon, uniforme doon na sabi nila, nakatake na isa, nakapasar daw, yung iba, may sakit daw na ito. Pero sa Biblia, hindi yan eh, wala nang milagro dyan eh, no? Kami yung saksi, natatawa na lang kami, brother, kasi andun kami
Doon sa umpisa pa yun, hindi pa gaano kalaki yun. Ano pa yun, parang chapel pa yun. Pero niluko ng mga tao. Gawa sila ng magandang mga imahe para maingganyo yung mga tao. Yun yung pagluloko ng mga... Kaya nga, kinuha nila yung 2 utos. Ayaw pagbuhat, huwag kang gagawa ng imahe o larawan para matunto yung mga tao doon. Ginawa nilang tourist spots. Yun, brother. Nag-utos ba si Jesus Christ, brother, na gagawain niyo ako ng ribulto tapos halik-halikan niyo yung bulaklak every year? Nag-utos ba doon na magawa kayo ng mga santo imahe tapos doon sa paa may alkasiya doon? Oh, konti-konti lang yun, pero pag-iipunin yan, dami yan, brother. Enough na sana yung tithes, brother. Pero yung mga pare, brother, maski patay, brother, no, ito yung sa Mateo 23, brother, sila yung in-specify dito, no, grabe, niloko kayo, brother, niloko. Pira-pira lang yung mga santo na yan, no, mag-ano sila, mag-canonize sila ng, sige, ito magiging santo na to, pero yung ibang santo na hindi na active, hindi na popular, iwala na. Yun yung, brother, pira-pira lang yun. Kaya nga, hindi kayo makapagbitaw, yung mga pare natin, hindi makapagbitaw. Kasi andyan yung malaking pera dyan. Niluko lang kayo. Sana, mamulat din kayo sa katotohanan. Wala, hindi yun, hindi milagro. Wait lang, bro, Jimboy, huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Pagkatapos nito, sige, ayan. Para talagang lalaki kang kausap at hindi ka bias na unfair. Sabi ko sa'yo kanina, pagbibigyan kitang magsalita, pagkatapos ilabas mo ang Catholic document na nagsasabing ang purgatorio ay pera-pera lang. Pinatapos na kita magsalita. Pinabigyan kita, ha? Ngayon, ako naman ang pagbigyan mo. Ilabas mo ang official Catholic document na ang purgatorio ay pera-pera lang. Pira-pira lang yan. Bakit magdala na sa patay? Asa na nga? Anong aklat? Anong pahina? Yung pira ba na anong aklat? Natin sa patay? Teka. Pinabigyan kita kanina kasi sabi mo, pinipigilan ko raw. Asa na? Wag kang bias. Yun nga. Sabi ko sa'yo. Madaya kang tao. Pag hindi mo inilabas yan, madaya kang tao. Okay. Sabi dito sa... Hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Oy, makinig ka nga. Pinagbigyan kita. Pinabigyan kita nga magsalita ka. Alam mo yung katotohanan, brother, hindi nagmilagro yung simula. Hindi, pinagbigyan kita. Tumahimik ka. Pinagbigyan kita na magsalita. Pinagbigyan kita magsalita. Basta, ang sabi ko sa'yo, pag bibigyan kita, kung maglalabas ka pagkatapos mo magsalita, ng official Catholic document na ang purgatorio ay pera-pera lang. Kung wala ka palang maipakita pala na official Catholic, sana, may bababasa ko dito. Hindi ka na lang nagsalita. May nababasa ko dito. Para naman maging patas ka naman sa paningin ng mga tao ngayon na nanonood sa'yo. Hindi. Naman ako, brother. Patas. Dahil patas ka. Teka. Dahil patas ka. Teka. Sabi mo kasi patas ka. At dahil patas ka pala, Pinagbigyan kita magsalita. Ngayon, pagbigyan mo naman ako, ilabas mo ang official... sige, basahin mo. Official Catholic document. Okay. Lucas 4:8. Sabi official dito, Catholic document! Biblia na, sasabihin official dito, Catholic... Katawa-tawa ka, bro. Bro, katawa-tawa ka. Ikaw yung naging katawa-tawa ngayon sa live. Comment sa kuhan. Ilabas mo. Ito. Sige, tanong ko lang sa'yo. Ito. Aaminin mo ba sa lahat ng mga nanonood ngayon na wala kang maipakita na official Catholic document na nagsasabi na ang purgatorio ay pera-pera lang? Ay, wala naman, brother. Pero dito sa Biblia, brother, klaro-klaro, brother. Talo na. Klaro-klaro dito, brother. Lagapak na. Booking ka na. Ngayon, brother, alam niyo na, butata na. Yung simala na yon. Okay. Butata ka na. Mga gago, wala na. mga ginago lang yun. Butata ka na, bro. Ano wala yun, ka na. Sige, lipat na lang ng ibang issue. Lipat na ng ibang issue. Lipat na ng ibang issue. Nabutata ka na. Nabutata ka na. Lipat ng ibang issue. Ano naman ang ibang issue mo? Hindi. Ano naman ibang issue mo? Nabutata ka na. Ano naman ang ibang issue mo? Nabutata ka na. Ano? Ito sabi ng Panginoon. Lucas 4:8, sabi niya. Okay, Lucas 4:8. Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Tama. Ngayon, tanong ko sa inyo. Tama. Bakit kayo naglilingkod kay Maria? Hindi.
Hindi nililingkod si Maria. Piniposisyon niya eh. Ay, iba yung posisyon. Pwede sa nasa payo eh. Iba yung posisyon. Yung Ark of the Covenant, pinoposisyon nga yun eh. Babasahin ko ha, pinoposisyon. Babasahin ko. Ayan pala ang paglilingkod. Ay, teka, yan pala. Yan pala ang paglilingkod para sa'yo. Paglilingkod para pa sa'yo yan. Babasahin ko, sina Josue, ipinosisyon yung Ark of the Covenant. Ikaw pala ha. Oh, babasahin ko. Paglilingkod pala sa'yo yung posisyon ha. O sige, babasahin ko ha na yung Ark of the Covenant, yung cherubim, iprinosisyon yun. Ito, babasahin ko. Yung cherubim Oh, yun, yes. ribulto yun. Paglilingkod para sa iyo ang posisyon. Paglilingkod para sa iyo ang posisyon. Ito, babasahin ko. Ito. Ito. So Joshua. Ito, mamaya na bro. Ito. So Joshua summoned the priest. Susundan ko siya sa Ark of the Covenant. So Joshua summoned the priest and gave them their instruction. The armed men would lead the procession. Narinig mo yun, bro? Procession? Ark Covenant yun. Hindi tanto yung ngayon, procession doon. tanggap mo ba? Tanggap mo ba? Yun. Tanggap mo Yung ba batasan yun. na pinaglilingkuran yung kerubing ginto? Tanggap mo Yes, ba? okay yun. Kasi, pinaglilingkuran. So sa'yo, pinaglilingkuran yun sa'yo. Tama o mali? Pero hindi inuutos ng Biblia. Tama ba mali na paglingkuran ng rebulto? Mali yun, mali. So yung ginawa ni na Josue, mali yun. So yung ginawa ni na Josue, mali yun. That is, yung question niyo, brother, is iba yun. Hindi. Yung ginawa ni Josue at ng mga pare, mali yun. Hindi. Ito Ark of the Covenant yun, kasabutan yun. Sagutin mo. Pero dito, brother, is yung ginagawa ni na Josue, yung ginagawa ni na... Nilagyan nyo ng kandila. Saan mo nabasa? Yuyuparan nyo. Ito. Ulit na naman. Saang Catholic document, saang Catholic, official Catholic document mo na naman nabasa na dinadasalan namin ang rebulto? Kita naman. Huwag yung daldal. Huwag nga yung daldal. Brother, kita sa mga tao, brother. Okay. Huwag kang magdaldal. Ebidensya. Ibigay mo ebidensya. Hindi, huwag kang magdaldal. Huwag kang daldal. Punta ka lang doon sa simbahan nyo. Huwag kang magdaldal. Kung meron ba alam ko yung simbahan namin. Alam ko na walang nagdarasal sa rebulto. Alam ko. Wala kaming turong ganon. Daldal. Nasaan yung ebidensya mo? Bisa, punta ka nga sa simbahan nyo. Wala. Romel. Peter Bacleg. Jando. Sundan natin siya sa Ark of the Covenant, bro. Jando. Bro Archie. Matanong nga kita, sino ba ang Ark of the Covenant in the New Testament? Wala namang Ark of the Covenant sa New Testament. Utos katusan niya eh. Si Kristo. Si Kristo, katusan ni Kristo. Ito ang ating kasabutan sa bagong tipan. Tapos? Sino ba ang Ark of the Covenant in the New Testament? Si Kristo. Hindi. Si Kristo ang covenant. Natin si Jesus. Ang covenant si Kristo. Sino ang Ark of the Covenant sa New Testament? Si Kristo ang covenant. Sino ang Ark of the Covenant? Sino man? Okay, ipalagay rin. Hindi ko alam. Si Mama Mary. Gago talaga. Gago lang yung maniwala dyan, brother. Gago lang, brother. Hindi. Hayaan mo na lang kasi hindi... Bumasa ko dito, brother, ha? Saan ba si Kristo? Saan dumaan si Kristo nang siya naging tao? Pagkawang tao nga siya eh. Saan? Doon kay Maria. Ayun, yun ang arka. Tambahin si Maria. Yun ang ark. Ibabalik ko sa iyo sinabi mo sa akin na ulol. Kasi sumasamba kayo. Sige. Bumula tayo. Brother Romel Palma. Ito. Okay. May babasahin ako dito ha. Unang Juan, ibig sabi dito. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Ngayon,
Yes. Diyos lang yung sinasabi nito. Tanong ko sa Yes, inyo, tama. Diyos ba si Maria? Wala kaming turo ng Diyos si Maria. Yun nga. O bakit kayo magpapapray kay Maria? Ha? Nasa Biblia yan, no? Na ano? Ay, Na yun. malaki ang tulong ng dasal. Sabi dito, Malaki ang tulong ng dasal. Lahat ng kasalanan Oh. natin, brother. Bro, Romel Palma. Saan nga talata yan ba ni Romel Palma? Yung sa langit na may dalang mangkok na ang Wala si nasa Maria, loob. brother. Nasa kasi loob. Revelation 8:5. Revelation Pinagmalaki niyo si 8:5. Maria. Oh. Revelation Mula sa 8:5. 4. Ito. Sige, Revelation 8:4-5. Ito, 8:4-5. Ito. Sabi dito ganito. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Ay hindi bro, kato yung ano ba? Yung isang nasa langit na may dala-dala siyang mangkok at ang laman ng mangkok yung panalangin ng mga Prayer of saints nga. Sa English, bro. Basahin mo sa English. Prayer That of is the saints? prayers of saints. Yeah. English to English. Oh, sige. Ito. Sa English. Ito, English. And the Hindi pa smoke. na-judge si Maria, Ito. brother. Hindi pa Ito. na-judge. Wag kang... Patay si Ay, Maria. base yan sa sa unawa mo. Pero sa Biblia pala gusto mo. Ito, Ay, Biblia. patay daw si Maria. Saan yung And- bangkay niya? And the smoke Hindi pa na-judge lahat. and the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. So yung palang insenso na nakakarating sa Panginoon is prayers of the saints. Kaya si Santa Maria sa amin ay santa, kaya pray for us. Kasi alam namin yung kanyang prayer, dumadating yun sa Panginoon. Ayan o, which, Patay si Maria, and brother. Hindi the pa siya smoke, nag-retain. Hindi pa siya si Jesus Christ lang yung nagre-reason, brother. Wala pa. si Moises at si Elias. Si Moises at si Elias. Pananawon lang yun, brother. Ano lang yun, yung transeeing lang yun doon sa ano. Anong transeing? Kasi pinakita ng Panginoong Diyos lang yun. Yung kapangyarihan niya doon nga kaya niyang mag-ano, brother. Yun po. Pero si Maria, brother, is hindi pa na-judge. Wala pa patay. Patay ba daw? Sige, babasa ako talata. Ito. Babasa ko talata. Okay. Sabi sa Revelation chapter 12, ito. Sabi ganito. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan, at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Sa 5, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kapatid, sino ang batang tinutukoy rito? Si Jesus Christ. Ngayon, sino ang nanganak kay Jesus Christ? Si Maria. Pero may pinaputos na yan. Ayun na. Bumagsak Si na. Maria. Butata ka na naman. Wala yan, brother. Butata ka na Patay naman. si Maria, brother. Patay. Nakita na. Ikaw na Jesus mismo is nagsabi. Ikaw na Jesus is mismo alive, ang brother. nagsabi. He's the only one alive, brother. Ito. Balikan ko ha. Revelation 12:1. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ng isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw. Itong babaeng ito. Lumilitaw. Itong babaeng ito, patay to buhay. During the time na sinasabi niya yan, is buhay pa yan, buhay pa. Buhay pa? Patay na, wala na. Hindi pa Buhay pa sinasabi si kasi, prediction yan nga, na may isang babae. Nakita sa langit. Yung tagapagligtas natin. Nakita. Huy, makinig ka. Nakita sa langit. Nakita sa langit to. Lumitaw sa langit. Pero nakita sa langit. Buhay. Tanggap mo ba? Tanggap mo ba nakita sa langit yan? Si Maria. Nakita mo ba nakita sa langit yan? Hindi. Tanggap. Sumagot ka. Tanggap mo bang nakita sa langit yang babae na yan? Kasunod nito, lumitaw sa langit. Yes, lumitaw sa langit. Yung babae nasa langit. Okay. Yung babaeng nasa langit, yun. Sino yan? Sino yung babaeng yan? Sino babaeng yan? May pangalan ba yun? Wala. Sino ba babaeng yan? May pangalan ba yun? Wala. Balikan ko yung 5. Sa 5, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa. Sino nga yung batang, yung sanggol tutukoy rito? Okay, pero walang pangalan yun eh. Sino nga? Sino ang sanggol? Wala niyang pangalan yan. Sino nga? Walang babae. Di ba? Ang sanggol, sino ang sanggol na ito? Si Jesus Christ. Ngayon, sino ang babaeng nagsilang kay Jesus Christ? Pero hindi tinutukoy. Sino? Sino ba? Hoy. Be honest.
Diyan, tagapagturo ka pa Okay naman. si Maria nga. Tagapagturo Okay ka pa Maria nga. naman. Okay Sige, nga. Oh. sige, Okay. Alam mo, the more na magdi-deny ka dito, the more napapahiya yung relihiyon mo eh. Ha? Eto Hindi, ngayon. brother, eh. Ulitin Ayun yung napiya, ko brother, tanong kasi ha. nasasabi ko yung Tinatanggap katotohanan, brother. mo. Naniloko lang kayo ng Di, mga pahay nyo. ito, nakikita ngayon, nakikita ngayon, ikaw yung manluloko dito ngayon. Hindi, Sa, hindi po. sa oras na ito, ikaw ang nakikitang manluloko dito. Ito ha, babasahin ko ha. Sabi mo, ang batang ito, ang sanggol na ito, ay si Jesus Christ. Tanong, sino ang babaeng nagsilang sa sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa? Sino ang ina? Sino ang babaeng nagsilang? Okay, si Maria. O ngayon, si Maria. Ngayon. Yung nasa uno na babaeng nasa langit, sino to? Wala ngang pangalan dyan eh. Bakit hindi sasali mo may dagdag? Sige, ulitin ko. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba na ang babaeng ito ang siyang sinasabi sa 5 na nagsilang sa sanggol na lalaki o hindi? Sinabi ko na nga, brother eh. Si Maria nga. Pero Ayun, doon sa binasa mo talata, ayun. walang pangalan Wala. Maria kasi Butata ka na. spiritual yan. Butata Ito yung ka na. brother. Bakit kayo magpipray kay Maria, brother, na hindi butata po ka siya na. tagapamagitan? Wala Si nga Maria ba kami. tagapamagitan Wala ba nga. ng Diyos o hindi? Wala kaming turo na siya tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Okay, so bakit kayo magdadasal yun? Bakit kayo magpahingi kayo ng... Ang binabanggit namin, yung binanggit ni Anghel Gabriel, ulitin ko na naman. Ulitin ko na naman ha. Yung binanggit ni Anghel Gabriel, Lucas 1:28. Ano sinabi ni Anghel Gabriel? And the angel being come in said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Ngayon, yung sinabi naman ni Elizabeth, eto naman yung karugtong. And Sabi ba it doon, came to napagdasalan pass. siya? And it, makinig ka, ikaw talaga ayaw mo ko Kinig ba pagpatuloy, ko? no? Nabasa na ako eh. Ayun na, yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Salita yon ni Anghel Gabriel. With you lang, with you. The Lord is with you. The Lord is with you nga. Pero hindi ibig sabihin niya, nasambahin nyo. With you lang, with you. Yun nga binabanggit namin. Yun ang pinupuna mo eh. Yung pagbanggit namin ng Hail Mary, full of grace. Yun ang pinupuna namin. Yung pagbanggit namin, ito na yon. Ito na. Tanggap mong biblical yon. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Tanggap biblical yan. Hindi biblical kasi dinagdagan nyo eh. Anong dinagdagan? Ito nga, binabasa ko na nga, and the angel being come in. Basahin mo sa iyong version. Saan ba yung Hail Mary doon? Hail Mary full of grace, saan ba yun? Sige, basahin mo sa version mo. The Lord's with thee. Yun naman. Wala naman sinasay. Hail Mary full of grace, the Lord is with Ayun, thee. basahin mo. Hindi, maliit brother eh. Sige, basahin mo. Ano yung ibig sabihin mo doon? Ay, palusot pa, maliit daw. Nakikita mo yan. Hindi. Masyadong maliit brother. And the angel being come in and said, hindi talaga ito, unto here. Hindi ko talaga makita brother. Hindi makita raw. Full of grace and the Lord's with thee. Stood, ano ba yan? Stood? Blessed. Basta sige na lang. Sige na. Ikaw talaga. Nakakalito ka. Pag nagbasa ako ng referensya, nagrereklamo ka. Nagbasa ako ng Biblia, reklamo ka pa rin. Saan mo mababasa sa comics? Saan ba talaga yung karapatan? Yung referensya mo, yung katisismo, yung Biblia. Yung Biblia, brother. Hindi. Mali ka. Hindi, mali ka. Ang halige at saliga ng katotohanan na yung iglesia. Ang Biblia. Biblia? Halige sa ng katotohanan? Sa talata? Biblia, katotohanan. Saan mo? Halige at saliga ng katotohanan. Biblia ba? Ito, babasa ko ha. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ito. Sabi dito, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na halige at saliga ng katotohanan. Tanggap mo ba? Tayo yung iglesia. Ngayon. Dahil ang iglesia ang siyang halige at saliga ng katotohanan.
Ang Hindi yan iglesia ba nagtuturo ng Bible alone? Yes, tayo. Dapat Saan? tayo susunod doon Hindi. sa Bible. Saan Tayo yung iglesia mababasa na ang iglesia ay nagtuturo ng Bible alone? Hindi naman inisipin kung anong iglesia yan. Tayo yung tinanong. Saan nga? Saan nga talata na ang iglesia nagtuturo na Bible alone? Wala ka dyan eh. Oh, kung Wala ka mabasa dyan. ko naman ngayon, na pati tradisyon itinuturo. Hindi, brother. Babasahin ko ha. Hindi, kung mabasa ko nga. Kung mabasa ko nga na pati tradisyon tinuturo. Wala. Ay, ito, babasahin ko nga. Oh, ito. Sige, babasahin mo sa iyo. Oh. Sige, Sa babasahin. 1 Thessalonians chapter 2 verse 15, King James Version. King James Version, ha? King James Version. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Tanggap mo ba na maliban sa epistle, nagtuturo pa sila ng tradisyon? Pero mali yun na nagtuturo ng tradisyon. Ito yung sabi ni Jesus Mali. Christ. Babasahin ko dito. Babasa ko dito. Okay, Basahin mo nga King Okay, James ito. Version mo. Basahin mo sa Hindi. Okay, basahin mo nga okay. King James Version mo. Hindi. Bisaya kung yung King James Version ko dito. Ano na lang dito? May babasahin ako dito. I-connect din sa atin kung ano talaga yung gusto ng Panginoon Diyos. Sige, ito. Hindi, Itong ako na. sinasabi ng King James Version na tradisyon. Tama ba to o mali? Tama yan kasi Oh, andyan yun, pero tama. hindi So, tinatanggap utos ni mo, Jesus Christ. so, tinatanggap mo Kailangan putulin mismo, yung tradisyon. tinatanggap mo mismo na maliban sa epistle, natuturo pa sila ng tradisyon. Ano no? Maliban sa epistle, natuturo pa sila ng tradisyon. Diyan may nagtuturo ng tradisyon pero ang gusto ni Jesus Christ putulin yung tradisyon. Kung mabasa ko naman sa iyo ngayon, na sinabi ni Apostol Pablo na lahat ng mga sinulat nila utos ng Panginoon, tatanga mo namang mali ka na naman. Hindi. Hindi. Ito si Jesus Christ yung nagsabi. Oh, sige. Putulin ang mga tradisyon. Babasa ko Sige. dito. Teka, wait lang. Dito, City. Wait lang. Babasa ko. Wait lang. Patutunayan ko sa iyo na yung sinasabi mong tradisyon ay hindi yan ang tradisyon tinutukoy dito. At patutunayan ko sa iyo na mali ang unawa mo sa Mateo 7. Sige, basahin mo. Okay, basahin ko. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na igagalang ko ng taong ito ang mga labi niya. Okay. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga tinuturo nila ay ang utos ng tao. Utos ba ng tao sa bahin ng mga rebulto, di ba? Sinuway ninyo ang utos ng Diyos Hindi, at asan- sumusunod. Asan na yan? Ay, Asa at ka na? sumusunod ay Mateo ang mga tradisyon 7. ng Asan ka na? Mateo 7. City. 7. City. Mateo 7:7. Marcos City. Eh, ko talaga. Marcos. Marcos 7. Okay. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga itinuturo nila ay ang mga utos lang ng tao. Sinuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Sinabi Next. pa ni Jesus na mahusay kayo sa magpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos. Di ba? Next. Ngayon, yun lang. Hindi, tuloy mo. Tuloy mo para malaman Tuloy mo para malaman din kung anong tradisyon ng tao yan. Tuloy mo. Huwag mo putulin. Okay. Huwag ka magsinungaling. Tuloy mo. Hindi, tuloy mo. Anong utos yan? Sinusunod yung utos ng Diyos at sinusunod yung tradisyon ng tao. Sinasabi pa ni Jesus na mahusay kayo sa pagpapawalang bisa ng mga utos ng Diyos. Next, tuloy. Jit. Tanong ko sa iyo, utos Ituloy ba mo ng sa Diyos Jit. yan yung... Ituloy mo para malaman natin. Ituloy mo para malaman natin kung anong tradisyon yan. Ituloy mo. Hindi, kasali na dito sa atin yan. Wag mo, ituloy mo. Wag ka manloko. Ituloy mo. Hindi, napuputol yan dito sa akin napuputol nga. Ituloy mo. Wag ka manloko. Wag ka manloko. Ibubuking kitang nanloloko ka ngayon. Sige, tuloy mo. Hindi, isi-search ko muna. Ano ba yun? Hindi, ituloy mo yan. Yung Basahin binasa mo. Hindi, naputol nga dito kasi kinukopy ko lang dito pinipicture ko lang. Quotation lang pala. Kaya pala hindi ka nakakaunawa ng Biblia. Yeah. Ito,
Marcos 7:10. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama. 7:10 ng Marcos, oh. Hanggang 9 lang binasa mo eh. Ayan, oh. Sabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. So, anong tradisyon ito? Ayaw nga mo ituloy. Yes. Anong tradisyon yan? Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit, ito yung tradisyon. Ito yung tradisyon ng tao. Ngunit, itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong yon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Ano daw? Yung itinuturo? Katulad nga ginawa ka daw. Ngayon, Teka, hindi pa ako tapos. Ano daw yung tinuturo? Ang tinuturo na yung tulong na dapat ibigay mo sa nanay tatay mo, hindi mo na ibibigay kasi inihandog ko na sa Diyos. Yon ang tradisyong tinututulan ni Kristo. At alinmang tradisyon na katulad nun, na imbis na itulong mo sa kapitbahay, itulong mo sa pinsan, itulong mo sa kapatid, itulong mo sa mga ulila, itulong mo doon, hindi na ako magbibigay dyan kasi ibinigay ko na sa tithes. Yun ang tradisyong tinutukoy niya. Okay. So ako naman. Ikaw pala ang maling unawa. Sino ba talaga yung nagdala yung mga santo ninyo na yon? Ba't na naman ka napunta dyan? Ang layo ng topic, ang layo ng tanong. Mali. Ang mali talaga ng ano mo. Mali, ang layo ng nilipad mo. No? Okay, pataluntan. Tinuturuan ba tayo ng Biblia na sambahin yung mga santo? Ang layo ng itinalon mo. Mali, ang layo. Tradisyon yan. Yung pagmamano po, tradisyon din yan ng Pilipino. Ngayon, yung anak mo, hindi ba nagmamano sa'yo? Yung tradisyon na Hindi. Yung anak mo, nagmamano ba sa'yo? Okay, nagmamano. Ngayon, tradisyon yan. Ba't mo tinuturo? Tradisyon yan. Tinuturo kasi maganda, pero yung yun. Pag magandang tradisyon, itinuturo. Tanggap mo. Okay, yung santo. Ayan. Ngayon, maganda ba yun, hindi? Ulitin ko na naman. Wala kaming turo na sambahin ang mga rebulto ng santo. Kaya wala kaming ganyan tradisyon. Pero hindi nyo sila pinasabihan yung tao. Uy, wala kaming turo. Di ka ba nahihiya? Hindi ka lang tayo, brother. Uy. Kung hindi lang kayo mano sa katisismo, doon sa mga doktrina, gaya ng iba, yung pasugo. Kaya nga, nagkalito-lito yung mga tao eh. Sige. Brother Romel Palma. Kasi pira-pira kanila. Brother Romel Palma. Pira-pira lang yan. Pira-pira lang yan. Ang tights. Ang tights. Pira-pira ang tights. Pira-pira. Pero wala santo dyan. Hindi, pira-pira yun. Ang pera-pera yun, bro, ang tithes. Kasi, hindi, pera-pera yun. Yun ang pera-pera. Kasi ang sabi sa Biblia, ang kukuha ng tithes, yung mga pare sa angkan ni Levi. Sa angkan ni Levi, doon sa Old Testament yun. Oh. Ngayon, hindi Hanggang sa New Testament. Yung mga pare, brother. Hanggang sa New Testament. Tapos nagdigusyo ka ng linding. Ito. Tuloy natin. Sabi mo, hanggang sa New Testament. Sabi mo, hanggang sa New Testament. Sa New Testament, tinanggal na yung tithes. Tinatanggal yung mga pare. Kasi Hindi. yung ministeryo na lang ginawa. Pati yung utos. Pati yung kautusan. Barbero ka na naman. Itong barbero, ito. Hebreo 7:11 hanggang 12. Anong sabi dito? Kanina, 7:5 yung kanina. 7:11 hanggang 12. Batay sa pagkapare ng mga Levita, ang kautusan ay ibinigay sa mga Israelita. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan,
hindi na sana kinailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang baguhin ang pagkapari, kinailangan ding baguhin ang kautusan. Ayan ha? O ngayon, sabi mo, tinanggal na yung mga pari sa angka ni Levi. At dahil tinanggal na pala yon, ano yung ipinalit sa tithes? Ano pala ito, rights? Oh, ano? Pinalitan nyo yung mga Diyos-Diyos eh. Hindi! Sa inyo! Niloko yung mga Sa tao inyo! nyo. Sa inyo ba? Sa inyo! Ano ba yan, brother? Niloko lang kayo, brother. Niloko lang kayo, brother. Hindi, sa inyo. Sabi mo kasi, Old Testament lang yon. O, New Testament tayo. Sa New Testament, ang inutusan na kukuha ng tithes, yung mga pari sa angkan ni Levi. Sabi mo, Yun lang, ngayon, yun lang. sabi mo, tinanggal na yung pagkapari sa angkan ni Levi. Nang tinanggal ang pagkapari sa angkan ni Levi, tinatanggap mo rin ba na pati yung kautusan tinanggal na rin? Depende na yun, brother. Kung Depende, ayan o. Pira-pira. Diba? Ayan, pera-pera. Ayan ang pera-pera. Babasa ko dito, brother, ha. Nawala na yung mga pari, brother, ha. Ayan o. Babasa Hoy, ko dito. 7:12, basahin mo. Hindi na nangungulikta ng tithes. Kayo Hoy, lang. Hebreo 7:12, basahin mo. Brother, Hoy, sakit ang katotohanan, brother. No, Hebreo 7:12, basahin mo. Baka nasasaktan ka na, bro Archie, kasi ang totoo ay namimira kayo. Bro, Hebreo 7:12, basahin mo. Basahin mo. Sa Biblia mo. Hindi nga dito, Bisaya nga dito. Oh, sige. Ako babasahin ko na naman sa King James version. May isi-search ako dito. Sige. Kay Bisaya man, Bisaya. Sige, basahin ko sa Bisaya. 7:12, ganito ang sinasabi. Kaysa nailisan ang pagkasaserdote, tungod sa kinahanglan usab ang kasuguan na ilisan. Tanggap mo yon? Tanggap mo ba yon? Yung ano? Ulitin ko basa sa Bisaya ha. Kaysa nailisan ng pagkasaserdote, tungod sa kinahanglan usab ang kasuguan na ilisan. Tanggap mo ba yon? Tanggap mo ba? Nailisan. Sige, ilisan. Adel nailisan. Ano ang ipinalit sa tithes? Hindi ko alam kung ano yung pinapalit sa tithes. Bakit hanggang ngayon nagta-tithes pa rin kayo, pinalitan na pala yung pagkapare? Brother, okay lang yung nagta-tithes, brother. Anong okay? Hindi okay. Pinalitan na nga eh. Na magawa kayo ng Hoy. Tapos sasabihin niyo, nagmamilagro ito. Anong okay? Taguhan yun. Anong okay? Anong okay? Hindi, anong okay? Anong okay? Anong okay? Pinalitan. Ni Maria, tapos sabihin niyo, nagmilagro. Makinig ka nga. Saan yung okay? Pinalitan, di ba? Pag pinalitan ng pagkapare, kailangan palitan ng kautusan. Bakit hindi nyo pinapalitan? Pera-pera lang. Yun. Pera-pera lang pala. Inamin niya, yan, pera-pera. Pera-pera pala yung tithes. Kasi, namunan na sila ng mga bato. Ano namunan? Hoy, ang pare namin, merong vow of poverty. Kaya hindi yan payamanan. Hindi kaya sa inyo, payamanan. Tinatanggap mo pala. Pera-pera yung tithes nyo. Tanggap mo ba na yung paniningil? Sige. Saan sa Biblia mababasa na ang tithes ay ibibigay sa pastor? Okay, dito brother ha. Tabi dito sa Episo 4:11-12, no? Ibinibigay niya. Ang tanong ko, saan sa Biblia mababasa na ang tithes ay ibinibigay sa pastor? Wala akong mababasa dito. Ngayon, tanggap mo ba na hindi biblical ang turo na ang tithes ay ibigay sa pastor? Biblical. Andun sa Old Testament kasi bibigay ka doon sa naglilingkod ng Diyos. Ang pastor sa Old Testament, manluloko yun, hindi mo nabasa? Ganito yun, brother. Hindi mo nabasa na ang pastor sa Old Testament manluloko? Babasahin ko ha. Hindi, babasahin ko. Na ang pastor sa Old Testament manloloko. 56:11 ng Isayas. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Sa Old Testament, yung pastor, hindi nakakaunawa yan.
Maliban sa hindi nakakaunawa, tampalasan pa. O ito, Jeremias Ayun. 10:21. Ano yung connection yan sa akin? Ito. Sabi mo kasi Old Testament eh. Old Testament. Old Testament. Oh. Ano Saan yung sa connection Old doon? Testament, na ang tithes ibibigay sa pastor? Ay, wala ka namang binasa doon. Wala doon. Pero ano yun connection yun? Hindi na pastor Connection. na doon Hindi ba ang tithes nyo Hindi ba binibigay nyo sa pastor? pastor nyo? Hindi ba na pastor, brother? Hindi. Yung tithes nyo, saan nyo binibigay tithes nyo? Nag-evangelize ako ng salita ng Diyos sa katotohanan. Di ba? Totoo lahat na sinasabi Yung ko, tithes i-evangelize nyo, ko lang. Yung tithes nyo, saan nyo binibigay yung tithes nyo? Sa simbahan nga eh. Sino tumatanggap? Yung leader namin. Sinong leader? Sige, ikaw, leader, sige. Pabigyan leader. Sige. Tapos? Saan? Ito na, huli na, booking na. Saan sige. sa Biblia mababasa na ang tithes ay ibibigay sa leader na gaya mo? Ay, hindi naman sa kanilang i-specify pa natin yan. Saan nga? Saan? Nilang binigay yan. Kusa nilang binigay yan. Hindi, puro ka Biblia lang. Para sa ministeryo. Puro ka Biblia. Hindi. Puro ka Biblia lang eh. Babasahin, hindi. Babasahin ko dito sa Biblia. Sige. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, hindi ko tinatanong kung saan napupunta. Ang tanong ko sa iyo, hindi ko sa tinatanong kung saan napupunta. Ang tanong ko sa iyo, saan mababasa sa Biblia, Old and New Testament, na ang tithes ay ibibigay sa leader sa simbahan na gaya mo? Ibigay sa leader dito sa Diyos. Okay, ito kasi Hindi ka naman Diyos eh. Kaya nga, babasahin natin muna dito. Ang problema sa inyo, hindi ito babasahin. Babasahin natin yung Biblia. Ito, para maintindihan niyo. Okay, ha? Okay, Episo 4:11-12. Sabi dito, ibinibigay niya na maging mga apostol ang ilan. Ang ilan ay maging mga propeta. Ay, babasahin ko muna. Ang ilan ay maging mga mangangaral ng Ebanghelyo at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa katitibay ng katawan ni Kristo. Yan yung ginawa namin. Hindi, nasaan yung sinasabi dyan na ano? Nasaan yung sinasabi dyan na ang tithes ibigay sa pastor? Ito eh. Hindi, yun ang tinatanong ko sa iyo eh. Tinatanong ko sa iyo. Nagtatipes kami para doon sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sige, dahil binibigay pala sa iyo ang tithes. Tanong, saan nga sa Biblia mababasa na ang leader ang kukuha ng tithes? Hindi, ganito yan, brother. Ito yun, brother. Gibang-giba ka na. May collection kami, brother. May tithes kami, brother. Tapos may secretary, brother. Tapos i-remit. Yung 30%, brother, is ibibigay namin yan doon sa church kung saan ako nanggaling. Sige, ito ngayon. Ito ngayon. Babasa naman ako. Yung 30%, brother, is para sa church namin. Bahala ka sa paliwanag nyo. Wala akong pakialam sa paliwanag nyo. Pero para sa katibayan ng ministeryo ni Kristo Jesus. Wala kaming pakialam kung saan napupunta. Pero sa inyo, brother, wala kaming pakialam kung saan napupunta dahil sa inyo nahalata na ngayon na kayo palang pera-pera lang. Ayaw, wala kayong pakialam kung saan nyo ginastos yung pera na yon. Ito naman, sa Biblia, nabasa natin sa Biblia na ang bibigyan ng ikapo, parit ni Levi, ikaw hindi ka naman parit ni Levi, pero tumatanggap ka. Old Testament yun, Old Testament. Sa New Testament, Hebreo 7:5, ang kukuha ng ikapo ay sa parit sa angkan ni Levi. Old Testament yan. Base sa Hebreo na nabasa, pero sa Old Testament pa rin ngayon, yan. sa New Testament, pinalitan na, tinanggal na yun. Alam mo pinalit sa ano? Alam ba kung ano pinalit doon sa... Ano yung pinapalit niyo? Yung mga rebulto? Hindi, alam mo kung ano pinalit? Alam mo ba ano pinalit? Ito. Rebulto? Abasa ako kung ano pinalit sa tithes. Ito. Sabi sa ikalawang Korinto 9:7, ito sabi sa pinalit sa tithes. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sa amin, kapatid, sa panahon ng aming pagsamba, pwede kaming magbigay ng 5 pesos.
Sa amin din. Kahit ilan. Maski wala pa. Ngayon, Okay lang. maski wala pa, okay lang. Hindi pala yan tights.